Hello guys! Ngayong araw ituturo ko sa inyo paano ko minix tong vocals ko na maging katunog kay Skostakli or close enough. Nagamit lamang ay stock plugins. So sige, paparinig ko sa inyo yung dry vocals, yung wala mo ng mixing. So dito tayo nag-start. Antayin ko yung Squad 33. Muli, gusto na kitang makitang muli at mayakap ka na ng mahigpit. Tapos, after ng mixing, ganito yung magiging tunog natin, guys. Antayin ko yung Muli, gusto na kitang makitang muli at mayakap ka na ng mahigpit. Hanggang ngayon damang-dama pa rin itong ako'y tanggapin mo. Muli nating ayusin to. Buksan mo ang puso mo. Paano kung hindi ka bumalik? Dahil sobrang sakit. Paano kung hindi ka bumalik? Ako'y mag-aantay pa rin. So yan. Lahat yan guys ay stock lang yung ginawa natin. Ginamit natin na plugins. So sige, start tayo guys. Sa first natin, sa ating vocal chain ay pitcher. So ito yung native na auto-tune ni FL Studio. So ang song key natin ay B major. So may video na ako dito sa channel ko kung paano hanapin yung song key. So yung speed natin, makikita nyo sa upper left, ayan, mga 76. Dito makikita nyo. So ayan. Tapos make sure nyo pala guys yung itong min. Nakikita nyo yung min dyan. Maglaro lang kayo sa 220 hanggang 110. So ayan. Kasi pag ito yung ginamit natin, dinidisregard ng ni pitcher yung mga noise natin, yung mga room reverb. Kasi pag nilagay natin dito sa 80 to 25, so nako-consider yon. So hindi masyadong kumakapit ng maayos yung auto-tune natin. Kasi yun nga, kino-consider nito yung mga noise. So ayan. So, next is EQ. Ginawa natin clean up. Syempre, almost every time mag-ano tayo dyan, high pass. Para tanggalin yung mga low end na kakalaban sa beat natin. Make sure nyo lang na hindi masyadong manipis yan. Hindi masyadong manipis yung vocals nyo pag nag-ano kayo dyan. Pag nag-cut kayo. Tapos, konting bawas sa 317 kasi nagkukos ng muddiness or yung boxiness ng vocals natin. Ito rin. So, yan mga frequency na nahanap ko na hindi naman sila nagdudulot ng to make my vocals pop ba. So, tinanggal ko na lang yung mga frequency na yan. Tsaka, pangit din sila sa tenga. So, ayan. Tapos, nag-boost tayo sa 11K. So, ang tunog niyan ay kasalanan ko ako ay nagsisisi na malaman siya ang aking napili. So, ayan. May body pa rin yung vocals natin. Pero mas nagka-cut through siya sa mix. So, mahina lang yung volume ngayon. Kaya hindi nyo marinig talaga. So, pag nilakasan natin. Yan. Kasalanan ko ako ay nagsisisi na malaman siya. So, umuupo siya ng maayos sa beat natin, di ba? Pero, ang problema naman dyan, na-increase yung mga sibilants, yung mga letter S. So, mamaya, kontrolin natin yan. Next is compressor ni FL Studio. Ang pangit lang dito, hindi natin nakikita yung yung waveform ng vocals natin. So hindi talaga natin ma-visualize kung ano yung naaapektuhan ni compressor kasi hindi nga natin nakikita yung signal. Pero gamitin lang natin yung tenga natin. So ang isang way na ginamit ko ay itong Wave Candy. Punta kayo dito sa meter. Tapos makikita nyo dito yung visual representation ng kung nasan umuupo yung signal ng vocals nyo. So, check nyo kung ilan dB dyan. So, pag pinlay natin.
maglalaro yung vocals natin in between dito sa 10, negative 10 dB hanggang negative 20. So, tandaan natin yan, yung numbers na yan pag ginamit natin dito sa compressor. So, magmamatter yan dito sa threshold kasi yan. So, ilaruin nyo lang kung ano yung perfect na threshold nyo dyan. Basta tandaan nyo na yung signal natin ay nasa negative 10 tsaka sa negative 20. So, dyan naglalaro. So, sa akin okay yung 16 dB. So, pasok siya dyan, di ba? Sa negative 8 tsaka sa negative 20. So, ayan yung kumakagat ng maayos yung compressor natin. So, kaya ko nilagay yung negative 16 dyan. Tapos yung attack, fast attack, para pagkapasok ng signal ng vocals natin, kakagat agad yung compressor. Tapos yung release ko na lang, pinakinggan ko siya kung ano yung tamang length ng duration ng hawak ng compressor sa vocals natin. So, ito yung para sa akin, sweet spot siya, yung 347 ms. So, ayan. So, pag pinakinggan natin, yung ano ko pala yung type ko dito ay vintage. Tapos, nag-boost ako ng konti sa gain kasi syempre pag nag-compress tayo guys, mababawasan talaga yung volume kasi pinapantay niya yung loudest parts tsaka yung mga quiet parts ng vocal signal natin. So, gusto na kitang makitang muli at mayakap ka na ng mahigpit hanggang ngayon. Pag wala, gusto na kitang makitang muli at mayakap ka na ng mahigpit. So yan, hindi masyadong smooth yung vocals natin, di ba? Kasi yun nga, sobrang drastic ng difference ng loud part tsaka ng quiet part. Makikita nyo naman sa waveform. May mga malalakas na part talaga, tapos biglang hihina. Ayan o. To. Mas mataas yung peak niya dito kumpara dito. So, ang compressor, pinapantay niya yung ano niyan, yung volume niyan, yung dalawang yan. So, ayan. Next is Maximus. Kasi kanina, napag-usapan natin, di ba, na nag-increase yung mga sibilants, yung mga letter S. So, ito yung ginamit natin para kontrolin yung problema na yon. So, dito sa first Maximus natin, gumamit ata ako ng preset ito. De-esser. Tapos, ito ay yung ginamit kong preset ito, de-esser split band. Tapos, pwede nyo na lang i-adjust dyan. Gusto na kitang focus tayo dito kasi may letter S. Pwede nyo tong babaan. Gusto na kitang So, mga ganyan. Tapos, nag-add pa tayo ng isa. Kasi hindi pa talaga na-control yung mga sibilants. Ayan. So, in-adjust natin dito sa high. Yung frequency ko pala ay nasa 6137 nandito sa upper left. Dito, sa high. Yan, 6137 Hz. So, in-adjust natin to. Nag-form lang tayo in-adjust lang natin to mga points na to hanggang nakuha natin to. Gusto na kitang Yan. So, make sure nyo lang na may naririnig pa rin tayong letter S. Kasi pangit naman yung parang hindi na talaga naririnig yung letter S. So, nawawala kasi yung buhay pag ganun. Pero, ang goal lang ay kontrolin yun, hindi tanggalin. So, ayan. Next is another EQ. So, ayan, ulit tayo dito, nag-high pass ulit tayo. So, ayan, mas in-adjust ko lang yung steepness. So, yung curve natin, medyo halos straight na siya. Para talagang matanggal yung mga lower frequencies dyan.
Tapos nag-gain reduction ulit tayo dito, mga frequencies na to, para talagang mag-cut through sa mix yung vocals natin. Tsaka yung sobrang high ng pagka-boost ko dito sa 11k Hz, para talagang yun nga mag-cut through siya sa mix. Gusto na kitang makitang muli. Di ko sinasadya na masaktan kita. Kala ko kasi meron ka na ring iba, pero hindi. So next is another compressor. So ayan, para mas ma-boost yung vocals natin. Same lang yung threshold ko, nasa 16.8, pero yung attack ko mas slower siya ng konti sa una. So, hinahayaan muna niyang pumasok yung signal natin bago siya kakagat. Tapos yung release, halos same lang sa una natin. So, nag-gain tayo ng 4 dB. Ayan. Parang nawala na masyado yung letter S natin. Binago ko kasi. Adjust natin. Di ko sinasadya na masaktan kita. Kala ko kasi meron ka na ring iba, pero hindi pala malipit. Umiyak ka pa rin. Di ko sinasadya na mas... I think that's good. Next natin guys ay reverb. Dito ko na lang din nilagay, pero in-adjust ko na lang dito yung ano niya, mix level, nasa 25% lang. Umiyak ka pa rin. So, ayan, may reverb tayo dito. Yung size natin, medyo malaki, 90. Tapos, nag-high cut tsaka low cut tayo dito. Ayan. Ayan yung settings ko dyan. Tapos, in-increase natin yung damp, guys. Itong damp tsaka decay para mas tumagal yung duration ng reverb natin. So, parang may maririnig kayo sa likod na parang nag-echo pa. Umiyak ka pa rin. Di ko sinasadya na masaktan kita. Kala ko kasi... Yan, so may naririnig yung parang may naglalaro pa ring echo sa likod. So, ayun yung effect na kasi, ayun yung effect na gusto ko ma-achieve kasi, kaya in-increase ko yan. Tapos yung wetness ko nasa ano lang eh. Ilan ba to? 66, mga ganyan. Ayan. Umiyak. Next natin ay delay. Umiyak ka pa rin. So dahil nilagay natin siya next to the reverb, so yung maapektuhan nito, pati yung reverb nalalagyan niya ng delay, which is good para sa akin. So nagustuhan ko naman yung effect niya. So ang time natin dito is 1/8 ba or 1/4? Basta nasa dalawang to lang. 1/4 ba? Ay, 1/4 ata. 1/4. Tama, 1/4. So, right-click nyo lang yan, tas set. Mostly, dito lang sa dalawa naglalaro eh, yung mga delay. Pero, depende pa rin yan. So, ayan. So, ngayon is 1/4. Yan. Tapos, naka-ping-pong mode ako. Tapos yung level ko nasa 11% lang, yung feedback, para hindi masyadong marami yung ano, yung tawag dito, yung delay. Kasi pag marami yan. Umiyak ka pa rin. So dito lang, sakto lang, 11. Umiyak ka pa rin. So, konting bawas sa dryness, nasa 94. Umiyak ka pa rin. Para mas softer siya sa tenga. Yan. In-adjust ko ba itong modulation? Hindi yata. Yan. So, importante lang naman dyan yung time eh. Ito. Tsaka yung level dito. Tapos, konting-konti lang yung mix level ko dyan. 12% lang. Yan. Para hindi naman masyadong obvious yung delay. Umiyak ka pa rin. Di ko sinasadya na masaktan kita. Ako'y mo. Paano kung hindi ka bumalik? Dahil sobrang sakit. Paano kung... Yan. Tapos ang last natin, meron tayo ditong plug-in sa 14 ba yan? Asa na yan?
Oh, it's gone, bro. Dito. Sa 13. Fruity enhancer. Ayan. Tapos, in-adjust natin yung separation dito. Stereo separation. Nilagay natin sa 39%. Ayan. So, nag-add lang tayo ng konting width sa vocals natin para mas may space siya. Tapos, saan na yun? Sinend lang natin siya. Asan na siya? 13. Pindutin nyo lang tong arrow na to kung nasan yung plugin na yun. Bam. Tapos, i-adjust nyo to. Nasa 76% ako ngayon. Paano kung hindi ka bumalik? Dahil sobrang sakit. Paano kung hindi ka bumalik? Ako'y mag-aantay pa rin. Yun. So, one last time, pakinggan natin. So, from here, Yeah. to here. Yeah. Antayin ko yung oo. Muli, gusto na kitang makita muli. At mayakap ka na ng mahigpit. Hanggang ngayon damang-dama pa rin itong sakit. Kasalanan ko, ako ay nagsisisi na malaman mong siya ang aking napili. Kaya ngayon ikaw ay naipit, umiyak ka pa rin. Di ko sinasadya na masaktan kita. So, ayan. Ayan lang, guys. Sana may natutunan kayo. So, lahat to stock plugins lang. Kaya naman, 'di ba? So, pumapalag pa rin naman sa yung mga third party na plugins tulad ng Waves. So, yun. Ayan kasi yung ginagamit ko talaga yung Waves na plugins. So, bumili ako ng bundle nun. Pero since marami nagre-request sa inyo na stock plugins, so ginawa natin. Ayun lang naman yung downside sa stock plugins. Hindi lang sila masyadong visual, so hindi natin nakikita talaga sa mata natin yung kung ano yung nangyayari, ano yung ginagawa ng mga plugins. Pero halos same pa rin naman ata ng quality in terms of yung kapit sa vocals natin. So, ayun. Anyways, thank you guys sa panonood. See you na lang sa next tutorial. Bye-bye.